ko normal lang ang pakikipagkwentuhan sa lamay. Hanggang sa makita ko siya muli sa salamin ng sasakyan. Isang simpleng lamay sa Rizal na uwi sa gabing hindi ko kailanman malilimutan. Handa ka na bang malaman kung bakit hindi ako na muling tumitingin sa rearview mirror habang pauwi ng gabi? Stay until the end. Baka may kasama ka na palang nanonood. Kaya mo bang makinig hanggang dulo? Baka narito rin siya sa likod mo. Pulot nga pala ang kilalang tawag sa akin, mga insan. Isang gabi nagpunta kami sa isang lamay sa isang lugar sa Rizal. Kamag-anak ng isang kaibigan ko. Medyo may kalayuan dahil mahigit 1 oras din ang biyahe mula sa amin dito sa Bulacan. Pagdating namin doon, habang kasagsagan ng mga tao at busy ang lahat sa pag-aasikaso sa mga bisita, umupo ako sa isang upuan medyo malapit sa nakaburol. Hindi ko gaano makita ang larawan ng taong nakaburol dahil nahaharangan ito ng mga bulaklak kung saan ako banda nakaupo. Maya-maya pa ay may isang lalaki ang umupo sa tabi ko. Maaliwalas ang mukha niya, may maayos na pangangatawan. Naka-uniforme pa ng isang sundalo. Nakipagkwentuhan ako sa kanya tungkol sa taong nakaburol. Bawat kwento niya ay masasabi ko na kilalang kilala niya ang taong nakaburol. Hindi sumagi sa isip ko na magtanong kung kaano-ano niya yon. Tumagal ang kwentuhan namin ng mahigit 30 minuto. Biglang tinawag ako ng kaibigan ko upang magkape. Nagpaalam ako sandali sa kausap ko at lumapit ako sa kaibigan ko. Kumuha ako ng 2 baso ng kape. Tinanong ako ng kaibigan ko kung para kanino ang isang baso ng kape. Sabi ko, para dun sa taong kausap ko kasi nga mahigit 30 minuto na kaming nag-uusap, baka gusto niya magkape. Napatanong ang kaibigan kung sino. Sabay kaming lumingon kung saan ako banda nakaupo. Sinabi niya sa akin na wala naman ako kasama kanina doon. Kinilabutan ako at nakatanong kung sino ang taong kausap ko kanina. Hindi na ako bumalik sa upuan ko. Lumabas na lang muna ako para doon magkape. Nanood na lang ako sa phone ng mga anime para magpalipas oras. Maya-maya may biglang humawak sa balikat ko. Sobra akong nagulat na halos tumalsik ng malayo ang phone ko. Tinawanan ako ng kaibigan ko dahil first time niya kasi akong nakita na ganun ang reaction. Tapos inaya na ako ng kaibigan ko para umuwi. Habang nasa biyahe, bahagya akong lumingon sa salamin ng pinto ng sasakyan. Habang kinukuha ko sa bulsa ko ang phone ko, bigla kong nakita sa salamin na may katabi ako at naka-uniforme pa ng pangsundalo. Halos ilang minuto rin ako natulala. Namalayan ko lang ng sigawan ako ng kaibigan ko dahil nga hindi ako kumikibo. Sinabi ko sa kanya na nakita ko sa tabi ang taong kausap ko kanina doon sa burol. Tanong niya ako kung ano ba ang hitsura. Agad ko rin siyang tinanong kung meron siya mga picture nung kamag-anak niya na nakaburol noong medyo bata pa ito. Inabot na ang phone niya at hinanap ko sa mga photo album niya. Laking gulat ko na
nila ang taong kausap at katabi ko kanina. At kinumpirma niya na siya nga ang nakaburol. Sinabi ko sa kaibigan ko na magpagpag kami kahit sa labas lang ng simbahan. Napadaan kami sa tinatawag nilang Simbahang Bilog dito sa Bulacan. Huminto kami sandali sa tapat. Pinagdasal namin ang yumao at nakiusap na huwag na sana siyang sumabay sa amin pauwi. Pagkaalis namin, nakita ko mula sa side mirror habang papalayo sa simbahan ang isang baso ng kape na nasa kalsada. Doon ko naisip na siguro ay pinakinggan niya ang dasal namin at nagpaiwan na siya sa simbahan.